May mga taong akala mo hanggang kaibigan lang. Pero habang tumatagal, sila pala yung hindi mo kayang mawala. Pero paano? Kung yung taong yun ay matagal ka na palang niloloko. Ito ang kwento ni Mia at Ken. Isang kwento ng pagkakaibigan, pagmamahal, at katotohanang masakit tanggapin. Mag-best friend si Mia at Ken simula pa nung high school. Hindi sila mapaghiwalay. Kung nasaan si Ken, nandoon si Mia. Kung may problema si Mia, si Ken ang unang nakakaalam. Pre, tara kain, yaya ni Ken. Kakakain ko lang, sagot ni Mia. Sasamahan mo lang ako. At sasama nga siya. Ganun sila. Sa classroom, lagi silang magkatabi. Pahingi sagot sa number 7, bulong ni Ken. Bahala ka, sagot ni Mia pero maya-maya. Iaabot din niya yung papel. Sa ganung maliliit na bagay makikita mo. Hindi sila basta magkaibigan. Mas malalim pa. Pero hindi nila yun pinapansin. O baka, ayaw lang nilang pansinin. Dumating ang panahon ng crushes. Si Ken, palaging may bagong nililigawan. Pre, ang ganda niya no? Sabi niya habang nakatingin sa ibang babae. Naman, sagot ni Mia. Simple lang. Pero sa loob niya may konting kirot. Hindi niya maintindihan kung bakit. Isang gabi, nag-uusap sila sa chat. Pagod na ako magmahal, sabi ni Ken. Eh di ako na lang, sabi ni Mia. Loko ka. Ikaw. Hindi pwede, sabi ni Ken. Napatawa si Mia. Sanay na siya sa ganun. Pero nung gabi na yun, parang may nagbago. Senior year. Prom night. Si Ken may kadate. Si Mia wala. Nakaupo lang siya sa gilid. Pinapanood ang lahat. Masaya. Maingay. Kumpleto. Pero siya parang may kulang. Maya-maya lumapit si Ken. Sayaw tayo. Eh yung kadate mo? Okay lang yun. At sa gitna ng ilaw at musika, sumayaw sila. Tahimik. Magkalapit. At sa unang pagkakataon, parang may gusto silang sabihin sa isa't isa. Pero walang nagsalita. Pagkatapos ng gabing yun, bumalik sa dati. Parang walang nangyari. Pero hindi nila alam. Yun na pala yung simula ng lahat. Lumipas ang taon. College na. Magkaiba ng school pero hindi nagbago ang connection. Good morning messages. Late night calls. Random chat. Kumain ka na ba? Hanggang sa isang araw. Pre, may girlfriend na ko. Tahimik. Ngumiti si Mia. Ah, talaga? Congrats. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Sa simula, pilit na normal ang lahat. Okay lang yan, sabi ni Mia sa sarili niya. Best friend lang naman sila. Wala siyang karapatan magselos. Pero habang tumatagal, paunti-unting nawawala si Ken. Hindi na siya nagchat-chat ng madaling araw. Hindi na siya tumatawag. Hindi na siya yung unang naghahanap. At si Mia, ngayon niya lang naramdaman kung gaano kainay dati ang mundo niya dahil kay Ken. Isang gabi, tinitigan niya yung phone niya. Walang message. Walang good night. Walang kahit ano. Doon niya na-realize. Hindi pala siya sanay na wala si Ken. Lumipas ang ilang buwan. Nagkita sila ulit. Kasama ni Ken yung girlfriend niya. Masaya sila. Magaan. Comfortable. At si Mia, tahimik lang. Ngumingiti. Nagpapanggap. Okay ka lang, tanong ni Ken. Siyempre, sagot niya. Pero sa totoo lang, hindi. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mia. Paminsan-minsan, nakatingin si Ken sa kanya. Parang may gustong sabihin. Pero hindi niya tinutuloy. Hanggang sa isang gabi, nag-message si Ken. Pwede ba kita makita? Nagkita sila. Walang girlfriend.
Sila lang dalawa. Na-miss kita, biglang sabi ni Ken. Napatigil si Mia. Ha? Miss ko yung dati, dagdag niya. Yung tayo lang. May girlfriend ka, sagot ni Mia. Tahimik. Hindi niya naiintindihan yung mga bagay na naiintindihan mo, sabi ni Ken. Hindi siya ikaw. Doon. Kinabahan si Mia. Ken, mahina niyang sabi. Mali ito. Pero lumapit si Ken. Hinawakan ang kamay niya. At kahit alam niyang mali, hindi niya binitawan. Mula nung gabing yun, nagsimula ang isang sikreto. Patagong usapan. Patagong kitaan. Patagong tawanan. At sa bawat I miss you, mas lalo silang lumalalim. Hanggang sa isang araw, may nakita si Mia. Picture ni Ken. Kasama ang girlfriend niya. Ang caption, "My only love." Nanlamig siya. Only love, bulong niya. Siya. Ano siya? Doon niya na-realize. Hindi siya special. Isa lang siyang lihim. At doon, nagsimulang mabasag ang lahat. Hindi na nakatiis si Mia. Nag-message siya kay Ken. Kailangan natin mag-usap. Nagkita sila sa dati nilang tambayan. Pareho silang tahimik. Anong meron sa atin? Diretsong tanong ni Mia. Hindi sumagot si Ken. Sabihin mo sa akin. Ano ako sa'yo? Dagdag niya. Napabuntong hininga si Ken. Mahal kita. Pero may girlfriend ka. Tahimik. Hindi ko siya kayang iwan, mahina niyang sabi. Parang may sumabog sa loob ni Mia. Pero kaya mo kong lokohin? Nanginginig niyang tanong. Walang sagot. Alam mo ba kung gaano ako naghintay? Kung gaano kita minahal? Kung gaano ko pinilit na hindi maramdaman to? Lumuluha na siya. At ngayon, ganito lang ako. Isang option. Hindi ka option, sabi ni Ken. Ano? Sigaw ni Mia. Second choice. Tahimik ulit. At doon, nakuha niya ang sagot. Alam mo, mahina niyang sabi. Akala ko, hindi natin napansin kung kailan tayo nagmahalan. Tumingin siya kay Ken. Pero mali pala. Napansin natin. Pinili lang nating mali. Tumayo si Mia. Tapos na ako. Hinawakan siya ni Ken. Please! Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay nito. Ngayon ko lang napansin na hindi kita kailangan. At sa unang pagkakataon, siya na ang umalis. At si Ken, naiwan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, at pag-asa. At tandaan mo ito, hindi lahat ng pagmamahal tama. At hindi lahat ng nararamdaman dapat ipinaglalaban. Minsan, kahit mahal mo pa, kailangan mong piliin ang sarili mo. Dahil sa huli, mas masakit ang manatili sa maling tao kaysa ang magpaalam sa tamang dahilan. Maraming salamat sa pakikinig.